Yon! What's up mga kalumyots? Yan, kamusta po kayong lahat? At it's been a while para magkaroon na naman tayo ng bagong content. So, sa content naman na to, kamustahin lang natin ang bird industry dito sa atin dito sa Pilipinas. So, yun lang, pag-usapan natin, kamustahin natin kung ano na ba ang kalagayan ng ating industriya ng pag-iibon dito sa Pilipinas. So, bago natin umpisahan yan, syempre, pasok, intro, out! Kamusta na nga ba ang industriya natin sa pag-iibon? Pero bago natin umpisahan yan, syempre mag-shoutout muna tayo ng talaga namang sumusuporta palagi sa ating channel. So nandiyan dyan si Kuya Jones TV, yan, shoutout po sa'yo. Nandiyan din si Brother Arthur Bautista, yan. Si Dave Mangubat, yan, shoutout po. At si Hobby and Sports TV, shoutout po sa inyo. Kay Romnick de la Cruz, yan, pinapa-shoutout niya ang Team Quezon City, yan. Shoutout po sa mga Team Quezon City. Saludo po sa inyo. Kay Danok A. Biari at kay Arganda A. Biari, yan. Shoutout po sa inyo. Yan, namamaga pa yung mata natin kasi kagigising lang natin. Siyempre, it's a weekend. Ito yung time natin sa ating pag-iibon. Ito rin yung minsan napapaisip tayo kapag nandito tayo sa ibonan natin. At siyempre, kamustahin natin ang industriya ngayon sa pag-iibon. So, lately, medyo naging matamlay ang industriya ng pag-iibon dito sa atin sa Pilipinas. Halos wala tayong makikita mga post regarding sa mga in-out na ibon, lalo sa mga buying, halos wala rin tayo nakikita kasi medyo hindi natin alam kung anong kalagayan ngayon. Pero kasi may lumabas, no, na na mga post na may mga nagche-check ng mga nagbebenta ng ibon, kaya mag-iingat kayo kung mga nagpo-post kayo kasi meron daw mga nauhuli, yan. So, mag-iingat kayo dyan. Tapos, yung mga huli dap, kasama pa yan. Tapos, syempre, yung mga naging issue ngayon sa larangan ng pag-iibon, yan, si Boy Cargador. At kung ano-ano pa na mga nangyari ngayon sa larangan ng pag-iibon. Syempre, mapakalaki ng impact niyan, lalo sa maliliit, syempre, na ibonan. Isa na tayo doon. So, hindi naman tayo pala post ng mga pambenta nating ibon. Kaya sa mga laging nagpo-post, mag-iingat po kayo. Kasi talaga namang bawal po na magbenta ng mga ibon, lalo kung ikaw CWR holder lang. At lalo kung wala kang CWR, dahil talaga namang delikado po tayo dyan kapag ganyan. So, ang mga pwede lang makapagbenta ng mga alaga nating ibon, yung mga farm permit holders, yan. Kasi sila lang talaga yung may resibo na issued at talagang po pwedeng magbenta ng mga ibon as allowed by the law. Yan, lalo na ng DNR. So kaya kung tayo
walang CWR or CWR holdel ka lang, hindi po talaga tayo pwedeng magbenta. So yun, no, meron tayong isang kaibigan na nag-chat sa atin na kung ano ang kalagayan lalo ngayon sa mga pet market. So hindi lang sa mga katulad nating mga breeders at saka backyard breeders ang apektado ng mga nangyayaring kaganapan sa industriya ng ating pag-iibon. So may nag-chat sa akin na kaibigan natin. So pakikita natin dyan sa inyo. Yan, sinasabi dyan kinamusta niya yung isang tropa na nagbebenta rin ng ibon sa pet market. So imagine guys weekend yung araw na nagkausap sila at supposedly maraming tao sa mga pet market dahil walang pasok yung mga nagtatrabaho. So more than a week or 2 weeks ago na raw na mahina talaga sa mga pet market at halos walang pumupunta raw na tao sa mga pet market. So yun, ang sabi niya dyan na dahil daw dun sa kumalat na issue ni Boy Cargador, kaya talagang isa sa naapektuhan yung mga pet market dahil nga sa mga isiniwalat ni Boy Cargador. So talaga namang isa sila sa maapektuhan dahil doon din nagbebenta before yung si Boy Cargador ng mga ibon. At sinabi niya na walang karga yung mga ibon nila. So sa mga pet market naman, no, para hindi naman lahat ganun merong matitino dyan, meron talagang matitinong mga nagbebenta dyan. So para hindi kayo madali ng kargador, bili nyo yung visual na kagad. Huwag na yung split, or kung meron kayong mapag-uusapan nung seller na magandang usapan talaga na once na may problema ma-approach nyo. Hindi katulad nung kay Boy Cargador, halos lahat ng bumili sa kanya na naloko niya, binalikan siya at kung ano-anong dahilan na lang yung mga sinasabi. So isang suggestion ko sa inyo, kung bibili kayo sa mga pet market, visual agad yung mga bilhin nyo. Huwag na yung mga split dahil medyo mahirap hanapin kung hindi nyo kakilala talaga yung mapagbibilan nyo. So sa akin, no, on my own point of view, halos hindi naman nagkakalayo ang presyo ng mga breeder at ng mga ibon dyan sa pet market dahil parehas lang talaga. Konti lang yung difference ng presyo nila. So ang kaibahan lang kapag sa breeder kayo kukuha, may assurance kayo at alam nyo kung paano kakausapin, paano babalikan, or saan pupuntahan kapag may problema yung ibon. Tsaka most likely, kung sa breeder kayo bibili, mas nakakasigurado kayo. Yun lang yung maipapayo ko sa inyo, lalo sa mga newbie. So sa mga respected breeders kayo pumunta para sure na hindi masasayang yung perang ipambibili ninyo. So yun na nga, no, medyo matamlay talaga ngayon ang industriya natin ng pag-iibon dahil talagang halos wala nang bumibili ng mga ibon, halos wala rin mga buying. Talagang kahit local, halos wala. Pero panak-anak kami, nakikita naman ako na nagbabaying. Pero syempre, mga selected birds yung karaniwang mga binibili na kung anong klaseng mutation. So, mag-focus kayo guys sa kung anong mutation yung laging hinahanap sa buying. Dahil yun lang ang pag-asa para kayo ay magkaroon ng pang-sustain sa mga alaga niyong ibon. So kung halos lahat ng ibon binibreed nyo tapos wala naman sa buying, okay lang kung kaya nyo sustain yung mga pangangailangan nila kasi medyo nagmamahal na rin ngayon, no? Yung mga patuka, nagmamahal na, accessories, mga cage, halos lahat nagmamahal. Yung mga ibon natin talaga namang halos wala ng presyo. So ganun na lang.
pakiramdaman ninyo, tignan nyo yung mga nagpo-post about sa mga buying. Alamin nyo kung ano din yung mga hinahanap. Tapos, doon kayo mag-focus. Doon kayo mag-focus na ibon para yun yung matarget ninyo mga mutation. Para just in case na magkaroon ng buying, meron kayong mga naitatago. So, syempre, hindi mawawala dyan yung mga ino, yan. Mga dan. Pero ngayon, parang ang in-demand ngayon, no, is aqua ino, yan. Tsaka yellow face ino. Napakamahal naman ng mga ibon na yan, kaya hindi pa rin lahat magkakaroon. So, if you have money at kaya nyo naman bumili or projects ng mga materyales sa mga ibon na yan, kung kaya nyo, doon kayo mag-focus. Kasi may kamahalan yung mga ibon na yan. Kahit mga split lang yan. May presyo talaga yan. So, doon kayo mag-focus dahil sigurado titiba kayo dyan. Kasi yun talaga yung mga hinahanap ngayon. Kasi last time may nakita ako, no, na buying. So, yun yung mga hinahanap na ibon for export man yan or for personal use. Yun yung mga post na nakita natin sa hinahanap ngayon. So yun, tapusin na natin tong maigsing talakayan na to. So pag nilay-nilayan lang natin ang mga nangyayaring kaganapan sa ating pag-iibon kasi medyo humihina talaga. So ganoon naman kahit saan naman kahit saang industriya naman may ups and downs yan. May panahon na malakas, may panahon na mahina. Lalo ngayon, summer, napakahina talaga ng mga ibon ngayon. So hopefully sa third quarter of this year ay gumanda na at umayos na ulit yung kalakaran sa pag-aalaga natin ng ibon. At sana dire-diretso na once na maging okay na ang lahat. So yun, keep on breeding lang. Alagaan natin ng mabuti ang ating mga alaga. Ibigay natin yung mga nararapat para sa mga alaga natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob kahit marami tayong nakikita ng mga kaibigan natin na quitting na sa pag-iibon. So kung ikaw ay talagang hobby or talagang mahal mo yung pag-iibon kaya ka pumasok sa larangan na to, laban lang tayo. So yun, hanggang dito na lang mga ka-low mutes. Yan, hanggang sa mga susunod na usapan. Susunod na videos natin. Nagdami. Tambak na tayo ng mga ibon pero okay lang yan. Napapakain pa naman natin sila. Pero marami akong hininto sa breeding para hindi mo na gaanong dumami mga ibon natin. So karamihan ng mga ibon ngayon na nandito ay materyales for ino projects. Yun naman doon tayo nagpa-focus. So nagpapamature na tayo ng mga alaga natin. Tapos susunod, meron tayong pag-uusapan na kung ano yung mga ibon na talagang matindi at matatag kahit noong unang panahon pa hanggang ngayon. So yun, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Hanggang sa muling paglipad. Dito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. And out! Subscribe!